sa pagkamatay ng Santo Papa, sigurado ang media naman ay makakaalam nito. Dahil kami mismo ay ipaparating namin yan sa media. Father, balikan po natin yung pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong taong 2015. Ano po ang naging experience ninyo noon? Well, I was one of those who were tasked to secure ang UST kasi ginanap doon yung meetup niya sa mga kabataan. At madaling araw ay ando doon na kami sa kahabaan ng Forbes. At hinintay namin yung pagdaan ng kanyang sasakyan kasama ng mga obispo bago siya tumungo sa loob ng grounds ng UST. Napakaraming tao, hindi lang mga kabataan, may mga matatanda. Mahirap din na hawiin yung mga tao dahil gustong-gusto talaga nila makita yung Santo Papa. And finally, dumating na yung entourage ng Santo Papa, nakasakay sila sa isang bus. Ang Santo Papa, kita-kita ko na talagang sobrang ngiti. Habang kitang-kita niya yung pag-anticipate sa kanyang pagdating ng mga tao. And then of course, kita natin kung paano siya winelcome, kung paano siya ni-receive ng mga Pilipino. And I guess, ito ay nagbigay din ng pitak sa puso ng Santo Papa. Kung kaya sinasabi nga ng mga Pilipino daw ay malapit din sa puso ng Santo Papa. Father, nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na makadaupang palad itong si Pope Francis habang nandito siya noon? Habang bumibisita? Nung nandito siya, wala. Kasi very busy yung kanyang schedule noon. Ang meetup niya, syempre, sa mga sectors, iba't ibang sectors. Tapos, syempre, yung mga lagi niya kasama noon, yung mga obispo, mga high-ranking officials. Pero I think it was in 2023, mabilisan lang, nagkaroon ng conference ang mga shrine rectors sa buong mundo. Kasama din sa conference na yun, yung mga nagbo-volunteer na nagsiserve sa mga shrine. At naka-sweet chair na ang Santo Papa, umikot siya. Yun ang aming encounter. He was jovial. He was greeting the people. Yun. Nagkakamayan kami. And then, kaway. And then I told him that I am from the Philippines. And he was smiling. Ganun lang kasi. At siguro sa panghuli po, ano po ang nakikita niyong legasiya na iiwan ng yumao na Santo Papa na si Pope Francis na makaka-relate naman po yung mga Katoliko dito sa ating bansa? Mare-relate talaga ng mga Katoliko dahil ipinakita nga niya yung kanyang closeness. Hindi lang personal closeness, but the closeness of the institution. And the institution that I'm talking about is the church and the papacy. Diba yung Pope kasi parang medyo elusive. Elusive in a sense sa malayo. Pero kita mo naman kung paano siya naglakbay sa buong mundo. Nakikipagkita sa mga tao. Minimit niya talaga. Lalong-lalo na yung mga mahihirap. At pinuntahan niya yung mga lugar na hindi mo inaasahan na pupuntahan. So that closeness of the papacy to the people and the closeness of the church to the people because of the reforms na Pope Francis did, palagay ko, remarkable na ginawa yan ng namayapang Santo Papa. At yun ang kanya magiging legacy sa sambayan ng Kristiyano. At pahabol lang po, paano po ang magiging proseso ng pagpapalit ng bagong Santo Papa? Ang tawag dito ay conclave. Magkakaroon muna siyempre ng period of mourning dahil nga hindi naman yung ililibing kaagad. So 9 days na period of mourning, Novenjale ang tawag dyan. And then after that, meron ng mga ilang days para pag-usapan nila yung mga preparation sa gagawing conclave. And then yung mga sasali po dito sa conclave, mga hindi pa ho umaabot na 80 ang kanilang edad para i-elect na nga ang Santo Papa. 2/3 majority ang kailangan. Ibig sabihin, kung meron mga more than 120 cardinal electors ang tawag natin dito, baka dapat makakuha siguro ng mga, I don't know, tama bang computation, mga 80, something like that, para magkaroon ng 2/3 majority. And then ma-elect na yung bagong Santo Papa. Ayun, maraming salamat, Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP.